Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Mahal na Empress Queen Zilong. Kikilos na kami upang matipon ko na ang lahat ng ating mga kasundaluhan at mga general. Upang pagbayarin ang assassin sect ngayon araw. Sabi ni Pinunong General Jed sa seryosong tono. Nang marinig ito ni Queen Zilong. Ito ay nagsalita at sinabi. Ikaw na ang bahala Pinunong General Jed. Ako ay mag-aantay sa aking kaharian ng magandang balita. Kailangan ay tuluyan niyong mawasak ang assassin sect at madala sa akin ang ulo ng 2 sect master nila. Sabi ni Queen Zilong. Nang marinig ito ni Pinunong General Jed. Ito ay yumoko at sinabi. Masusunod Empress Queen Zilong. Aalis na kami, General Tob at General Very. Tayo na tipunin niyo na ang lahat ng kasundaluhan natin at tawagin niyo na din ang lahat ng general ng South Cloud. Aalis tayo ngayon araw at tutungo sa lungsod ng Assassin Sect. Upang wasakin ito at pagpapaslangin ang lahat ng miyembro ng Assassin Sect at kanilang Sect Master. Sabi ni Pinunong General Jade. At sila General Tob at General Very ay agad-agad na tumayo at sinabi. Masusunod Pinunong General Jade. At nang aalis na sana ang tatlo na sila General Very, General Tob, Pinunong General Jade. Si Boyet ay biglang nagsalita at sinabi. Paumanhin Empress Queen Zilong. Mukhang kailangan nyo muna ipagpaliban ang iyong binabalak laban sa Assassin Sect. Sabi ni Boyet sa seryosong tono. Nang marinig ito ng lahat, na sila General Very, General Tob, Pinunong General Jade lalo na si Queen Zilong sila ay nabigla. At si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi sa curious na tono. Boyet, ano ang ibig mong sabihin? At anong dahilan kung bakit hindi ko muna dapat isakatuparan ang aking ninanais na pagwasak sa Assassin Sect at pagpaslang sa kanilang Sect Master? Bakit mo ito nasabi? Sabi ni Queen Zilong kay Boyet sa seryosong tono at may kuryosidad. Nang marinig ito ni Boyet ang sinabi ni Queen Zilong. Si Boyet ay nagsalita at sinabi. Empress Queen Zilong tingin ko kilala ko ang mga tulisan na gumawa ng ganang lapos-tanganan na gawain sa mga malalaking store sa main city sa South Cloud na iyong nasasakupan. Dahil habang kami ng aking kapatid at ng aking ina ay nagstay muna sa isang hotel na mayroon sa main city ng South Cloud. Bago kami magtungo dito, nung gabi na bibili ako ng makakain namin. Hindi sadyang nakita ko ang mga tulisan na dumukot sa iyo dati sa kagubatan. Nakita ko sila Dado ang namumuno sa mga tulisan na iyon. Kasakasama ang 2 niyang mga tagasunod na pumasok sa club na Magarbo. Tulad ng sinabi ni Pinunong General Jed na ang club na iyon ay pagmamay-ari ni Miss Viley. At narinig ko ang kanilang mga sinabi at nalaman ko din ang kanilang mga binabalak. Kaya agad-agad ako nagtungo dito sa Imperyo at ang aking pamilya ay iniwan ko muna sa hotel na nasa loob ng main city. Upang iulat sa iyo Empress Queen Zilong ang mga narinig ko mula sa mga tulisan na iyon na pinamumunuan ni Dado. May malaking binabalak sila sa South Cloud. Sabi ni Boyet. Nang marinig ito nila General Very, General Tob at Pinunong General Jade. Sila ay nagulat, at si Pinunong General Jade ay napatingin ng husto kay Boyet at ito ay napabulong sa kanyang sarili. Paano nakilala ng binatilyo na ito ang mga tulisan na iyon? Pati ang namumuno sa pangkat ng mga tulisan na iyon at mga tagasunod ay kanyang alam ang mga pagkakilanlan ng mga iyon. Saan ba nanggaling ang binatilyo na ito? Kung aking iisipin. Mahirap makilala o malaman ang pagkakilanlan ng mga tulisan na mayroon sa mundo na ito.
Napakadaming pangkat ng mga tulisan at iba't ibang mga tulisan ang mayroon sa mundo na ito. Sa dami-dami ng mga grupo ng tulisan kaya mahirap matukoy at malaman ang mga pagkakilanlan ng mga iyon. Ngunit ang binatilyo na ito na panauhin ni Empress Queen Zilong ay parang lubos niyang kilala ang mga tulisan na gumawa ng pagpaslang sa may-ari ng store ng magagarbong kasuotan at sa mga tagabantay. May kakaiba sa binatilyo na ito. Mukhang ito ay hindi dapat basta-basta pagkatiwalaan. Bulong ni Pinunong General Jed sa kanyang sarili habang nakatingin ito ng husto kay Boyet. At maya-maya, si Pinunong General Jed ay nagsalita at sinabi, "Ikaw, kilala mo ang mga tulisan na iyon. Ang mga tulisan na iyong sinasabi ay malalakas ang loob. Nasa South Cloud pa talaga nilang napili na gumawa ng mga kalapastanganan na gawain. At bakit mo kilala ang mga tulisan na iyon at ang kanilang pinuno? Bakit alam mo ang kanilang mga pagkakilanlan? Huwag mo sabihin na isa ka sa mga tulisan na iyon. Kaya nandito sila sa South Cloud dahil sa iyong kagagawan. Nais ko marinig ang iyong magiging paliwanag. Ang isang tulad mo ay nakakapagtaka na kilala mo ang mga pagkakilanlan ng mga tulisan. Magsabi ka ng totoo sa amin, isa ka ba sa mga tulisan na iyon?" Sigaw ni Pinunong General Jed kay Boyet. Nang marinig ito ni Boyet, ito ay nagsalita at sinabi, "Pinunong General Jed, wala akong kinalaman kung bakit nandito ang mga tulisan na iyon sa pamumuno ni Dado. Tama ka, kilalang kilala ko ang mga tulisan na iyon na nanloob sa mga store na mayroon sa main city at pumaslang sa may-ari ng store at mga taga-bantay nito. Ngunit nagsasabi ako ng totoo, wala akong kinalaman kung bakit nila napili na sa South Cloud gumawa ng mga kalapastanganan na gawain." Sabi ni Boyet sa seryosong tono. Nang marinig ito ni Pinunong General Jed, ito ay sumimangot at sinabi, "Madaling magpanggap at hindi magsabi ng totoo. Sa lahat ng nangyari mahirap paniwalaan na wala kang kinalaman sa kanilang ginawa. Dahil imposible naman na nagkataon lamang na ang mga tulisan na iyon ay nakita mo sa South Cloud at sa isang lungsod na sakop nito. At ang mga pagkakilanlan ng mga tulisan ay mahirap malaman. Bakit mo ito kilalang kilala?" Sabi ni Pinunong General Jed at ito ay tumingin kay General Very at sinabi, "General Very, magpapasok ka ngayon ng ating mga kasundaluhan na nasa labas at dakpin ang lalaki na ito. Kailangan natin mapaamin ang lalaki na ito. Tingin ko kasabwat ng mga tulisan ang lalaking ito para gumawa ng karumal-dumal na gawain sa main city." Sabi ni Pinunong General Jed. Nang marinig ito ni General Very, ito ay napasimangot at sinabi, "Masusunod, Pinunong General Jed. Ikaw, Boyet, pinaghandaan pa namin ang iyong pagdating sa imperyo ng South Cloud. Ang kamahalan Empress Queen Zilong ay nagpahanda pa ng matitirahan ng iyong pamilya sa loob ng imperyo. Ngunit isa ka palang tulisan na nagbalak na gumawa ng masama sa aming mga nasasakupan. Sa iyo na nanggaling na kilala mo ang mga tulisan na iyon. Lalo na ang kanilang pinuno." Tama si Pinunong General Jed. Napakahirap malaman ang mga pagkakilanlan ng mga tulisan. Makikilala mo lang at malalaman mo ang mga pagkakilanlan ng mga tulisan na iyon kung ikaw ay isa sa kanila. Sa bibig mo na nanggaling, Boyet. Kaya wala ka ng lusot ngayon. Dapat sa'yo pinaparusahan hanggang mawalan ka ng buhay. Kamatayan ang kaparusahan sa mga ganang gawain. Huwag kang mag-alala. Dahil sa oras na mahuli namin ang iyong mga kasamahan ay isusunod namin sila sa iyong kamatayan. Sabi ni General Very. Nang marinig ito nila Boyet at Queen Zilong, si Queen Zilong ay napatingin kay Boyet. At si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi, "Tumigil kayong dalawa, General Very at Pinunong General Jed. Sa tingin ko nagsasabi ng totoo si Boyet sa atin. Na wala siyang kinalaman sa ginawa ng mga tulisan na iyon sa aking nasasakupan." Sigaw ni Queen Zilong sa galit na tono. Nang marinig ito nila General Very at Pinunong General Jed, si Pinunong General Jed ay nagsalita at sinabi, "Kamahalan Empress Queen Zilong, ganun mo na ba kilala ang binatilyo na ito para masabi mo na wala talaga siyang kinalaman sa lahat ng nangyari? At paano mo ba nakilala ang binatilyo na ito? At bakit ang iyong pag-uugali ay napakabuti sa kanyang? At Empress Queen Zilong, nadukat ka ng mga tulisan na iyon. Paano nangyari na ikaw ay kanilang nakwa? At bakit napunta ka sa kagubatan? Kailangan pala na dapat tugisin ang mga tulisan na iyon sa madaling panahon. Napakalaking kasalanan na pala ng mga tulisan na iyon sa atin, lalo na sa iyo, Empress Queen Zilong." Sabi ni Pinunong General Jed.
At kahit si General Very ay hindi makapaniwala. At ito ay nagsalita at sinabi, "Kamahalan na Empress Queen Zilong. Tama si Pinunong General Jade. Dapat na talagang matugis ang mga lapastanganan na iyon. At nakakapagtaka lang Empress Queen Zilong. Sa iyong lakas na tinataglay paano ka nadakip ng mga lapastanganan tulisan na iyon, at paano mo din nakilala ang binatilyo na ito na si Boyet?" Sabi ni General Very, nang marinig ito ni Queen Zilong. Ito ay labis na nakasimangot. At si Queen Zilong ay nagsalita at sinabi, "Tama kayo, kailangan na talaga mahanap ang mga tulisan na iyon. Ang mga tulisan na iyon ay kailangan nang mawala sa mundo natin." Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!